Isang nakakagulat na insidente ang yumanig sa bansa matapos umanong tangkain ang buhay ni Vice President Sara Duterte kagabi. Ayon sa paunang ulat ng mga autoridad, nagtungo si VP Sara sa isang pribadong event nang biglang paulanan ng bala ang convoy na kanyang sinasakyan. Mabuti na lamang at mabilis na nakapag-react ang kanyang mga security detail, dahilan upang makaligtas ang pangalawang pangulo sa nasabing tangkang pamamaril. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga salarin at ang tunay na motibo sa likod ng insidente. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumalabas ang mga kontrobersyal na spekulasyon na maaring may kinalaman umano sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez sa nasabing tangkang pagpatay. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa mga investigador, naging maugong ang mga teorya matapos kumalat online ang ilang impormasyon na nagsasabing may tensyon umano sa pagitan ni VP Sara at ng kampo ng Pangulo. Sa kabila nito, nanawagan ang mga opisyal ng kapayapaan at hiniling na huwag agad maglabas ng mga haka-haka habang wala pang opisyal na resulta. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta at sa mga security personnel na nagligtas sa kanya. Aniya, hindi siya matitinag at ipagpapatuloy niya ang kanyang tungkulin para sa bayan sa kabila ng panganib. Ayon sa mga eksperto, posibleng magkaroon ng malaking epekto sa politika ang insidenteng ito, lalo na tumitindi ang mga usapin ng hidwaan sa loob ng pamahalaan. Sa ngayon, buong bansa ang nakatutok sa kung sino nga ba ang nasa likod ng madugong tangkang iyon laban sa pangalawang Pangulo. or 13, magapit ng i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. Yan. No? Nako. At, sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Dahil nga, Naku, sa tingin natin, hindi nakinig itong si Vince Dizon doon sa naging interview nitong si Marcos Jr. Diyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Di ba sinasabi niya, hindi daw natin pwedeng madaliin yan. I-due process pa yan. Lalo na yung mga ghost project, i-due process yan. Hintayin muna natin na makalipad papunta ibang bansa yung mga sangkot dito sa mga maanumalyang flood control scandal na to. Hayaan muna natin na bunutin nila yung mga shit pile, linisin muna nila mga ebidensya at linisin muna ang kanilang mga salin. Itong si Vince Dizon talaga, oo. Diba, July 28, nagsaw na tong si Bangag. July, August, September, October, November na. 3 buwan na, hindi pa rin sila nahihiya. Lang yan. Vince Dizon, wag ka kasi masyadong bida-bida, baka mabatukan ka ni Marcos Jr. niyan. Ang sabi ko kasi nitong itong si Vince Dizon, maraming magpapasko sa kulungan. Sino? Kung di rin lang naman kasama si Martin Romualdez dyan, tumigil ka, langyakang inayupa ka, di ba? Maraming daw magpapasko sa kulungan. Paano sila magpapasko sa kulungan? Maraming magpapasko sa Spain. Diba? Ito ang banat nitong si Vince Dizon, kaugnay dito sa issue na to. Kasi mga kababayan, para ang tingin nila sa mga sasambay ng Pilipino, para mga bata na kailangan bigyan ng candy, kailangan merong makulong para tumigil sa kakaiyak. Hindi ganun gumagana yun, Mr. Vince Dizon, Mr. Uban. Anak ng Petrang Garapata. Mapanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin malinaw sa inyo. Ang kinagagalit na sambay ng Pilipino, ang gusto nilang makulong, yung mga mastermind, hindi yung mga dilis at sapsap. Mga district engineer at contractor, wala kaming pakialam sa mga yan. Itapon nyo sa kulungan, wala kaming pakialam, pero hindi kami mabubusog doon sa mga inihahain nyo na yan. Si Aldico, akala nyo ba pagka nakulong si Aldico, hindi na nga naman pala makukulong, nandun siya sa Spain. Nagpapahinga siguro doon sa mga mansyon ni di ba? We are very confident na kulong itong mga to. Kumpiyansa sa Department of Public Works and Highway DPWH, Sheikh Vince Dizon, na posible nasa 60 individual na may kinalaman sa maanumalyang flood control project ang makukulong bago ang Pasko, bagong taon. Nako, bulahan na naman ito. 6 na po.
Anim na po, ano, kasali ba dyan si Martin Romualdez? Kung hindi rin lang naman kasali si Martin Romualdez dyan, ibulsa mo na lang yan, itago mo yan. Anak ng tokwa, tinulong nyo lahat ng mga sinasabi nyong involved. Yung mama na kung saan tauhan niya yung gumawa sa budget, hindi makukulong. Anak ng Petrong Garapata. Alam niyo ba kung ano tawag dyan? Ang tawag ho dyan, lokohan. Tawag ho dyan, pampalubag loob. Ang tawag ho dyan, konsuelo de bobo. Para ika nga matahimik ka sa bayanan sa kakapanawagan ng dapat may makulong dito sa issue na to. Pero kung ikukulong lang dyan, 6 na pong kontraktor, 6 na pong district engineer, at isang congressman na si Martin Romualdez, anak ng si Chaldico. Wala sa pangalan, ilabas niyo pangalan. Pagka yung pangalan, nandiyan si Guardiola, nandiyan si Don Gonzales, nandiyan si JJ Suarez, nandiyan sino pa ba? Nandiyan si Delipe. Nag-uusap na tayo pagka ganyan. Ika nga medyo gumaganda na usapan. Kasi isa lang sa ang galamay ho nitong ahas na to, ngayon lang kayo makakita ng ahas na may galamay. Ang galamay ho ng ahas na to, napakarami ho yung kanyang mga deputy speaker, kanyang mga senior majority deputy speaker, kung ano man tawag nila sa mga yan. Di ba? Pagka yung mga yan, alam naman si Saldi ko lang. Di ba? Pangalanan natin lahat. Kung yung 6 na po na yan, kasama yung mga pangalan na yan sa mga kakasuhan, posibleng malagay sa kulungan. Aba, Secretary Vince Dizon, tumakbo kayo ng senador. Sa tingin natin, hindi ka mananalo kung hindi kasama. Isama mo kasi pangalan ni Martin Romualdez para wala tayong problema. Ikaw talaga, Vince Dizon, oo. Ito, umpisa nun natin ang ating talakay. Wala ko tayong maraming pag-uusapan dito. Ika nga, sabat-sabat lang ho tayo. Dapat pangalan ng natin, Sabat TV, no? Yung sabat tayo ng sabat. Yun yung reaction yun. Ika nga, nagre-react tayo wag na tayo mag-react. Hayaan lang natin gumana yung video, di ba? Kung gusto yung panoorin ng buo yan, nasa ano naman yan, nasa YT na. Hindi tayo dito, Sabat TV tayo, Sabat TV. Game. Technology will prevent fraudulent projects and deliver his message. Nako. Let us hear the statement of DPWH Secretary Vince Dizon. Yan ang gusto ko. Good morning again, everyone. So first of all, on behalf of the Department of Public Works and Highways, gusto ko pong pasalamatan ang ating Philippine Space Agency. Inong ka na Brad, inong ka sa labat. Para yung boses mo medyo gumanda-ganda, no? Anak ng tawa, nawawalan ka na ng boses. Uy, naghahit na tong si Boy, oh. Akala niya siguro pagka hindi siya naghahit, ipresenta niya sarili niya, yung bigote, tsaka balbasarado, Naku, hardworking niya si Vince. Anak ng tokong hardworking. Pambira, asan na yung mga masisibak dyan sa DPWH? Asan na yung... Ewan ko ba dito, Kevin? So, Representatives led by the OIC, si Ma'am Gay, and my good friend, Deputy Director General Dennis Villarente, no, who I've worked with in many occasions, on many occasions in the past. So thank you very much. Very important to kasi we want to work with the PhilSA para para ma-monitor natin ang mas maigi ang ating mga proyekto. Alam niyo naman, at any given time there are at least 25 to 30,000 ongoing DPWH projects, and kailangan gumamit tayo ng teknolohiya, no? And we want to thank the PhilSA kasi tutulungan nila tayo para ma-monitor natin, para hindi na maulit itong mga nakita natin itong mga... Anong kaibahan ng pag-monitor na yan via satellite doon sa geotagging? Secretary Vince, inuuror nyo na naman sambayan ng Pilipino dito Tinanggal-tanggal ang geotagging nito sa administrasyon na to. Ngayon, ibabalik nyo din. Ginagawa yun nung panahon ni Tatay Digong. Hoy! Langya kayo Anong kaibahan yung geotagging na yan dyan sa satellite, na basic na satellite na yan? So, talaga, buti na lang naghahit ka. Nagmukha kang baby Brad. Mga nakaraang taon, nakaraang dekada na ginuloko lang tayo nitong mga ibang mga Huwag mo na sabihin nagdaang dekada. Wala kang pakialam doon. 23, 24, 25. Kung mayroong problema doon sa nagdaang administrasyon, nagdaang dekada, tapusin muna natin. Itong pinakamalaking nakawan, pinakamalaking korupsyon na 3 taon sa ating bansa. 23, 24, 25.
solusyonan mo yon, tapos ipakulong mo lahat ng may kasalanan dyan. Pagkatapos nun, balik tayo sa panahon ni Digong, okay? Kanya ka, ha? Sa DPWH, no? Na unfortunately, dahil dito, talagang napakalaking pangloloko ang ginawa. No? So, Nako. with this, hopefully, with this partnership, it will signal the start of our road towards more transparency and a more effective way of monitoring our projects. So again, Yun. Ma'am Gay, Sinasabi ko Sir sa'yo. Dennis, maraming salamat Sinasabi po ko sa'yo. sa inyong tulong, and we're looking forward to this very important partnership with PhilSA. Thank you very much. From the perspective of space technology, which is the core of this partnership, let us now hear from PhilSA Officer in Charge, Dr. Gay Jane Perez. Good morning, everyone. Alam mo to, imbis na yung mga natin, mga kababayan nating matatalino, magagaling sa pagpalipad ng kung ano man yan, drone o rocket o diyan sa space, di ba? Imbis na ginagamit nila kanilang kagalingan para ika nga ay makipagsabayan sa iba't ibang mga bansa sa larangan ng teknolohiya, larangan ng ika nga rocket scientist, di ba? Ang ginagawa ko ngayon nila, nagbabantay ho sila ng plant control. Talagang yan. Bulahan na naman. Diba? Ito, magpapadala kami ng magnanakaw sa outer space. Kauna-una ang Pilipinong papadala namin sa outer space, magnanakaw. Yung di mo mga ganun ba yung papakinggan natin, di ba? Ito, kauna-unahang launch ng rocket ng Pilipinas, di ba? Kasi kasunod ng pagpapalipad ng rocket na yun, kasunod na yan ng mga armas. Ano na lang naman ho yan mga kababayan Kaya yung mga bansa na yan, ang gagaling ng kanilang mga armas panding meron ho silang kung tawagin space program. Diba? Yung pinag-aaralan lang kung paano magpalipad ng mga rocket papuntang outer space o kung saan pa man. Kasama ho yun Ika nga yung pag-aaral na kung paano i-apply yan sa kanilang national defense Pagpapalipad ng mga rocket, dadalhin sa outer space, surveillance, marami ho yan. Tayo ho, hindi yun ang ating pinatarget dito. Ang tinatarget ho natin, alam nyo, papalipad tayo ng rocket o kung ano man yan, babantay natin flood control. Dahil nga, ang kakate ng kamay na itong mga politiko na to. Good luck na lang sa susunod na generasyon. Ang sinasabi ko natin dito mga kababayan, itong yung mga millennials, yung mga nag-iingay ngayon, ginagawa ho natin ang ating best, Pero pagka ito, walang nangyari dito sa isa na to, nadaan tayo dun sa 6 na po, ipapakulong, magpapasko sa kulungan. Magiging okay tayo dito. After 5 years, absuelto ho lahat ng mga yan. Parang si Enrile, yung mga nanapolis na yan. Diba? Wala yan. Kabuktutan lang ho yan mga kababayan. Maniwala kayo. Pagka dito hindi naghalong balat sa tinalupan, wag ho kayong aasa na uunlad itong bansa na to. Mananatili ho yung ating mga anak, ating mga apo, pamangkin at lahat ng mga nakatira dito sa Pilipinas na pahihirapan itong mga politiko na kagaya ni Marcos Jr. Secretary Vince Dizon, Sec. Vince, officials and ikaw staff talaga, of the oo. Department of Public Works and Highways, colleagues from the Pagigil Philippine ka, ha? Space Agency, esteemed guests, and members of the media, magandang umaga po sa ating lahat. Today Yan. marks another important milestone on how we harness space science and technology to support good governance. Through this Memorandum of Agreement, the Department of Public Works and Highways and the Philippine Space Agency, or PhilSA, join forces. Philippine Space Agency, imbis na nagpapalipad ng rocket, papalipad nga naman sila ng rocket, kaso pagbabantay doon sa mga flood control. Problema yan matagal na yun, geotagging na yun Diba makikita doon sa mga location na yun kung merong parang progress report sa mga ginagawa. Ano yun? Ikaw talaga, Vince, binobola mo na naman kami yan. Satellite imagery in making information in infrastructure project more accessible and transparent to the public. Yan. By doing this, we empower citizens to see progress on the ground
from the vantage point Ah, of space. kasali ho ito sa pambobola nila. O yan, taong bayan na, inobliga pa tayo magbantay na itong mga walang yang to. Okay lang, sige, bantayan na namin. Ano naman namin yan eh, buwis naman namin yan, di ba? O babantayan namin, pero pagka magnanakaw, kahit anong gawin mo, magnanakaw at magnanakaw yan. O paano, pagka doon sa satellite imagery ng mga proyekto na yan, eh nagagawa nga eh, substandard naman. Sa ayon sa gusto natin, pagka hindi nagkaroon ng talagang pagbabago dito sa sistema na to, patuloy lang ho tayong uururin ng mga walang yung politiko na yan. This initiative Ganyan yan. aligns with the Philippine Space Policy's goal of using space technology to promote accountability, efficiency, and innovation across government. For PhilSA, this partnership reflects the heart of our mission to bridge space to society, to make space data meaningful for communities, and to help government agencies maximize the benefits of our national space capabilities. We will be working closely with DPWH in developing tools for infrastructure monitoring, resource accounting, and project validation using satellite remote sensing, artificial intelligence, and geospatial analytics. We also recognize that this effort goes beyond technology. It is about trust in our institutions, Yan. trust in public service, and Ayan, trust oo. in the Filipino Sabi people's ko na right eh. to information. Sabi ko na nga ba eh, binobola mo lang kami, Vince. Dahil ikaw ang DPWH Secretary, gumawa ka na naman ng panibagong gimmick. Bira ka talaga. Oo. When agencies like PhilSA and DPWH work together to make government processes more open and evidence-based, we bring the benefit of space closer to our communities. On behalf of the Philippine Space Agency, I thank Secretary Dizon and the DPWH team for their openness to innovation and for seeing the value of space data in advancing transparency and accountability. We look forward to continuing this partnership and exploring more ways that space technology can help build a better and more resilient Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. The documents are now ready for signing. We invite our principals to formally affix their signatures on the Memorandum of Agreement. We also recognize the officials signing as witnesses, DPWH Undersecretary Rico Bernabe III and PhilSA Deputy Director General Dennis Villorente. Ako, yan na, pirmahan mo pala to eh. Maraming pang kaartihan to, forward na ho natin. Gano'n kayo importante ito, sir, sa Yan, game. project ng Baka na kagad. DPWH sa taong bayan para... Alam nyo, Yan. napaka-importante nito, no? Kasi, alam nyo naman, isa sa mga mabibigat na nadiskubre nating problema dito sa DPWH is yung maayos na pagmomonitor ng mga proyekto. Kaya naman nakalusot itong mga ghost project, itong mga napaka-lantarang paggiginlang o pagluloko sa taong bayan, dahil hindi na monitor ng maigi at ng epektibo ang mga proyekto. So, isa ito sa mga gagawin Geotagging. itong partnership na to, no? Na makahanap ng mga paraan para makapag-monitor ng mas Yan. Ibabalik yung epektibo geotagging. yung mga proyekto ng DPWH. No? Hopefully, ang teknolohiya na dinadala ng PhilSA ang magbibigay talaga ng tulong sa DPWH para ma-monitor natin ng maigi ang mga proyekto. Yan. PhilSA lang ang solusyon. PhilSA lang. Thank you po. PhilSA So, lang sa kalam. ang unique data po na binibigay natin dito ay mga imahe kuha ng mga satellites natin. So, sa pamamagitan po nito, we can quantify. Imbis na binabantayan yung mga, mga
kung ano yung mga posibleng maging threat sa atin, yung mga umaali-aligid sa ating bansa, yung seguridad ng ating bansa. Ang binabantayan ho nila yung mga flood control. Ibang level ho talaga tong ano na to, administrasyon na to, kakaiba. At makikita natin ng walang biases yung nasa on the ground, yung ating mga proyekto. And with satellite imagery and space-enabled information, madalas din po or frequent din yung ating pag-monitor. So sa loob ng isang taon o dun sa life cycle ng isang proyekto, pwede natin tong makita ng maraming beses po. So simula nung kinoconceptualize pa lang yung sa start ng project, habang ginagawa ito at hanggang makumpleto yung proyekto. At yung maganda po dito, yun nga, no, quantitative means of monitoring. So hindi lang po tayo nag-estimate o nanguhula kung gaano nakalawak, gaano nakahaba or kalapad yung ating mga proyekto. Ito po ay pwede nating masukat gamit yung ating mga satellite imagery and space-enabled products. Thank you. Yung bang ano na yan, mga satellite imagery, masusukat ba natin yung sheet file kung gaano kalalim yung ibinaon? Sabi kasi ni Vince Dizon, yung dadalang teknolohiya nitong PhilSA na to PhilSA ba? Ito na yung kasagutan. Ito na yung ika nga silver bullet na para matapos ang korupsyon. Kalokohan dito sa mga, siguro dun sa mga ghost pwede yan. Pero pagdating sa kalidad, ano pa rin ho yan, sa gusto mo, Vince, magtrabaho ka, walang nga ka. Sibakin mo yung mga dapat sibakin. Huwag ka puro press release. Nakatagto ka, puro ka press release, wala nang nangyari. Yung mga kailangan makulong. Morning po, Andrea Taginas from ABS-CBN News. Ma'am, yung technology po ba nito, is it available already or will you need time to work it out din with DPWH to get it up and running? Siguro ako muna. So, itong start pa lang ito, no? Itong pagpirmahan na to, kasi government agency din ng PhilSA, no? This memorandum of agreement will now make it easier for us to work together and develop the monitoring tools that we desperately need to effectively monitor our projects with minimal or zero human intervention. Yun kasi ang critical, di ba? Kasi nakita natin nung nakaraan, may teknolohiya nga, pero minsan namamanipula no? Nung mga masasamang tao, no, na gustong ita. Hindi, dapat huwag mo na sabihin mga masasamang tao. Dapat sabihin mo mga kasama ko. Huwag mo na sabihin sa amin na mabubuting tao yung mga kasama mo, anak ng tokwa. Si Marcos Jr., mabuting tao ba yan? Masamang tao yan. Kung mabuting tao si Marcos Jr., dapat dyan, doon si sinabi niyang mahiya naman kayo, tinaob niya yung podium na pinagsasalita niya. Kasi tinutukoy niya yung mga tao, nakausap niya. Alam niya na ang may problema yung kongreso na kung saan siya nagsasalita. O mabuting tao ba yung ganon? O baka sabihin mo rin sa sarili mo yan, masamang tao. Kasi kung mabuting tao ka, anak ng tao ka, mabilis pa sa alas 4, nag-resign ka Kasi alam mo, kahit anong galing mo, hindi mo kayang solusyonan itong problema na to, Brad. Yung mga pa-press con mong yan, walang kwenta yan. Alam mo sa sarili mo, walang kwenta. Kahit yung trabaho ginagawa mo na yan, walang kwenta. Alam mo, Brad, huwag mo tayo maglokohan dito. Alam mo. Pero pinipilit mo pa rin na kesyo geotagging, kesyo bago magpasko makukulong. Sino? Ang tanong sino? District engineer? Kontraktor? Pambihirang yan. Yung totoong status ng proyekto. So, yun ang gusto namin sanang makipagtulungan sa PhilSA na minimal if not zero human intervention yung pag-monitor. Pero si Doc Gay can maybe talk more about it. Idadagdag ko lamang, no, we will start with what we already have. So meron po tayong mga archive data and also maximizing pati na rin po yung mga libreng satellite images na na-access natin. Now, importante po ito kasi nagbibigay ito ng historical context or information. We can go back several years ago
to see kung ano nga bang nangyari doon sa mga proyekto natin. Now, as Sec. Dizon, Babalik tayo 2016. Historical data eh. Anak ng takwa, iuwi mo yan, Vin. Sabi ko naman sa'yo, historical data mo, ibulsa mo yan, wala kaming pakialam dyan. Solusyonan mo, kaya nandiyan ka, solusyonan mo yung 23, 24, 25 budget ng DPWH kung saan napunta. History ka ng history. Malinis na yung salin ng mga congressman, walang yaka. Yung isa nga, nasa Spain na. mentioned, tayo po ay makikipagtulungan with DPWH to develop it further, to develop the tools, at yung mga bagong mga imahe or satellite data na i-acquire natin, gagawin po natin ito kasama ang DPWH para makita naman yung kung ano na yung nangyayari sa kasalukuyan. Sir, good morning. Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Sir, may gantong similar project or ang DBM. Ano pong difference ito doon at paano kayo magkakaroon ng coordination kung meron man? Thank you po. Ito po ay complementary efforts po dun sa DIME, Project DIME. Ang Philippine Space Agency ay katuwang din po nung DBM dun sa proyekto na to. So ang kagandahan po nito, nagkikita-kita po yung mga iba't ibang ahensya. No? We have Project DIME, we have the Transparency Portal with the DPWH. So ang ibig sabihin po is ma-optimize natin yung mga resources natin.